We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing there beside you, want so much to give you. There's a love in my heart that I'm feeling for you. They'll say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in mine, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world is out of lovers, we'll still love each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Ang dugang nga performance ang The Bus Stop ang bantayan ta sa dili madugay. Mayong aga mga kapuso, ini ang GMA Regional TV Early Edition. Adlaw naman kita sa Biyernes, October 13, 2023. Ako si Aileen Pedreso, live diri sa GMA Bacolod Station. Ako naman si John Sala, live sa GMA Iloilo Station. Dala sa gihapon namo na madalag kong impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Hibaloon ta na ang mga nagapanguna nga mga balita sa Western Visayas. OFW Help Desk ang Iloilo City LGU hugot nga nagamonitor sa kaimtangan sa mga Ilonggo OFW sa Israel. Sa Negros Occidental, himata sang caregiver nga ginapahayag missing sa Israel. Wala sa gihapon sang impormasyon sa iya kahimtangan. Yari ang balita. 24/7 ang monitoring isang Iloilo City OFW Help Desk sa sitwasyon ng overseas Filipino workers sa Israel sa nagaluntad nga away sa tunga sang Israeli Security Forces kag militant group nga Hamas. Sa datos ang Iloilo City PESOG among nagatutok sa help desk yara sa 18 ka mga tumandok sang syudad sa Iloilo ang ilan na pakig-angutan. Kalabanan sa ilang mga caregiver kag lunsay yara man sa maayong nga kahimtangan. Ang conversations namon sa ila hambal nila is that mega-alarm lang siya time to time. Pagka-alarm dayon kapanago na sila sa bomb shelter. Pagka-alarm naman gwa naman sila. Another alarm kuno gwa na sila. So basically how I understand it, may system na sila on how they are protected. Okay? Sila they have been working for a really long time already there. So do kabalo na gid sila guro ko na nung sitwasyon. Suno sa PESO, halos tanan nga mga OFW nga ilan na pakig-angutan ang mas ginapili nga hindi na lang magpauli bangod man sa ilang obra sa Israel. Sa piyak sining bukas man ang city government nga magbulig sa mga OFW nga luyag nga magpauli. Sa 18 ka mga OFW nga nakontak sa Iloilo City PESO, 4 ang yara sa areas of conflict o kung red zone areas o kung 30 to 40 minutes sa gadalutaran sang kinagamo. Ang nabilin ang yara naman sa hilway nga lokasyon apang padayon pa ang ginapaalerto. Samtang wala sa gihapon sang update ang pamilya sang Negrense caregiver nga si Loretta Alacre sa kaimtangan sini sa Israel. Si Loretta ang gitpahayag nga nadula matapos ang ginsalakay sang Hamas ang isa ka music festival sa Southern Israel. Suno sa utod ni Loretta, nagpangayo naman sila sang bulig sa Department of Migrant Workers agon nga mas mapadasig pang pagpangita sa iya. Ulat man lang gisiya sang DMW nga waka pati kusang balita nga ara ang ako ni Asod kay nagka-stress ko hindi ko patulog 6 days na tubong.
Nakalabot man sa ilang impormasyon nga may nakakita kay Loretta sa isa ka ospital sa Israel, apang ginatahag sini nga wala ini isang kamatuoran. Nagabulig naman ang provincial government sa pamilya Alacre. I would like OWA to confirm that, no? But the case of our Negrense has already been reported sa OWA satellite office here in Bacolod. Ang lead agency I think now is really the OWA. Nagapanawagan naman ang gobernador sa ibang pagid ng mga Negrense nga may himata pa sa pungsod Israel nga magpakig-angot sa helpdesk ng probinsya nga nahamtang sa sulod sa Kapitolyo Probinsyal. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginmandoan naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mga barangay kapitan sa probinsya sa Iloilo nga mag-imbentaryo sa ilang mga residente nga OFW sa Israel. Agod nga mangin mas mahapos ang paghatag sang assistance kag koordinasyon sa mga ahensya. Sa datos sa ginpagwa sang OWA 6 may 452 ka mga Ilonggo nga nagatrabaho sa Israel. 395 diri ang mga taga-probinsya sang Iloilo. Matapos sa gin-reactivate ang Operation Bulig Ilonggo Migrants Desk, wala pa sa gihapon sang may nabaton nga mga reklamo sa mga emergency hotline numbers kag social media accounts. Base naman sa natipon nga impormasyon sang PESO, yara sa 153 OFWs ang na-record sa Israel. Ginakontak na subong sa mga LGU ang ila status. Naibaloan naman nga may yara sa 1,012 ka mga OFW sa Western Visayas nga na-record nga nagbayad sa ilang membership sa OWA 6 para magpadulong sa Israel agud nga magtrabaho. Apang hindi pa masiguro sang ahensya kung ang tanan nga mga ini ang aktibo pa nga mga migrant workers. Kung si Sao na aton nga mga kabarangayan kung may kasimanwa kamo sa Israel para mabalaan namon kag makabulig man kita sa OWA kag sa mga national government agencies. If they wish to be repatriated, OWA offers free tickets naman pag uwi nila dito sa Pilipinas. And then pagdating po nila, they will receive financial assistance coming from OWA. So OWA has reintegration programs naman para sa mga distressed OFWs. Sa dugang nga balita, ginrekomendara sa Bacolod City Health Office ang pag-disinfect sa mga eskwelahan bangod sa pagdamo sa mga natapikan sang trangkaso. Kahapon, ginpatigayon ng disinfection sa Apolinario Mabini Elementary School base sa rekomendasyon ng school nurse bangod sa pagdamo sa mga estudyante na nagbatsyag sang flu-like symptoms. Kadungan sini, ginsuspender man ang klase sa mga eskwelahan. Ginrekomendar man sa CHO nga himuon nga regular ang pagtinlo sa mga pulungkuan, lamesa, doorknobs, kag iban pa nga masami ginagamit sa mga estudyante. Offices and schools, it is just mandatory na we do clean and also disinfect. Kang pwede gina naton maubra every time or every after sa aton nga classes or office hours. Tapos ang isa ka bulan nga monitoring isang kapulisan arestado ang 30 anyos nga si Joe Marie Celestial, isa ka high-value individual sa bypass operation kagabi sa Barangay Poblacion, Delgado, Kalinog. Suno kay Police Major Miles Jeron, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, si Celestial ang nagasupply sang shabu sa kaiping nga Makabanwahanan, syudad sang Iloilo, kag sa probinsya sang Capiz. Ginalantaw nga halin sa New Bilibid Prison ang shabu nga nabaligya sini. Nabaklan ang subject sa nga balor 25,000 nga suspected shabu kag nakuhaan pagid sang 26 tanan ka sachet sang illegal nga droga sa balor naman nga 4.8 million pesos. Preso na ini sa karon sa Kalinog Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Gendeklarar na sa pag-asa ang pagtakop sang habagat. Patag sang ahensya, sining nakaligad nga inadlaw, naobserbahan ang paghina sang habagat o kon southwest monsoon kadungan sa pagbago sang weather patterns. Nagabaskog naman ang high pressure system sa East Asia nga tunaan sang transition o kon pagbaylo sang wind system. Lauman sa masunod nga mga inadlaw ang amat-amat na nga paghuyop sang hangin nagikan sa northeast nga kilala nga hangin amihan. Sa karon, may northeasterly surface wind flow na sa Batanes, Apayao, Cagayan, Abra kag Isabela. Ang iban pangabahin sang pungsod, partikular na ang Mimaropa region. Ang apektado naman sang low pressure area nga yara sa 305 kilometers na katungdan sang Puerto Princesa, Palawan. Manubo ang tsansa sa mga LPA nga mangin bagyo, kag posible makagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility BOAS. Ang isa pagid ka LPA nga yara sa nasilangan sa Visayas, dalayo na nga nagupod bilang trough o kon extension ni Super Typhoon Bulaven.
Ang good news, palayo na sa PAR ang mga bagyo. Subong nga aga, lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga pag-ulan sa pila ka lugar, gani mangin alerto sa pagbaha o kon sa landslide. Mga kapuso, ang ato nasaksihan, wala lang madugay among banda nga The Bus Stop. Subong aga aton sila kilalahon isa-isa. Good morning, guys. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. First things first, pwede kita magpakilala. Each member kag kung ano ang aton nga role sa aton banda. Start kita kay sir. Ako gali si Jedediah Belanyo or J-Boy. Ako ang gitarista. So, let's go. So, I'm Moira Tan. I am one of the admins of The Bus Stop and also the acoustic singer. I'm Borge Gallinero. And sa mga musicians, actually organization po ang The Bus Stop. So, we're currently representing the whole buskers sa amon organization. So, Okay. Curious lang ako, ma'am, sir, no? The Bus Stop. Nga amo sini ang ginpili tangangalan. Kumbaga, ano ang reason behind the name of the band? Actually, the leader sang The Bus Stop, who is not with us right now, due to busy schedule, si Carl Alamo, he said ang The Bus Stop naghalin daw sa bus stop na idea. And then, though nakamisang time, when he created The Bus Stop, may time nga, though balaga pangita, musicians, like sub, kilala naman musician, di sa GC na mo kapangita. So, digto siya nga nahimo nga The Bus Stop. yes. What a clever wordplay, gali, no? Bati ko may ara gani kita subong nga upcoming show o pudang iban pagid ng mga local artists. Ano ini kag san-o ang aton nga show? So we have a concert. This is an Oktoberfest concert on October 27 and 28. It's gonna be in Pavia. So we will be performing with other local musicians, acoustic artists, and also we will be having a guest from Manila. Okay. Good luck sa inyong nga show and I know madamo ang nagalook forward sina. Subong nga mga tinion, syempre hindi na naton pagpahulaton pa ang aton nga mga viewers. Mga kapuso, ari na, mabatian taliwat ang The Bus Stop. Go ahead, guys. Here we go now. Hey. Yeah. Take it away. Tanong mo sa akin, sino aking mahal? Tanong mo sa akin, sagot ko hindi magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo ay aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. At ang nais ko sana iyong malaman, sa ilaga O sa timog o kanluran, kahit saan pa man ang aking sisigaw. Ikaw aking mahal, ikaw aking mahal. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, ang bisita ta subong nga aga bahaw aton gid ini. Basta Ilongga, gwapa. Ini ang tutukan ta sa BizTalk. Good morning mga kapuso, aton subong makaupod ang isa ka Ilongga nga nagpabantog gid sa mga tinaga nga basta Ilongga, gwapa. None other than Rabia Mateo. Good morning, Rabia, and welcome sa GMA Regional TV Early Edition.
Hello, John. Good morning. Maayong aga sa tanan. It's good to be back. Rabia, hindi lang man kami dire sa GMA Regional TV Western Visayas ang proud gid sa tanan nga na-achieve mo. Kundi tanan siguro nga mga Ilonggo, very happy and very proud for you. Kaya kadamo ka na gid sang na-achieve, kadamo ka na sang mga nakuha nga blessing sa imong nga life, and it's because of your determination. Subong gusto namon mabalaan. I am Rabia Mateo and I am Rabia Mateo and I am a good daughter. Kaya siguro, sa tanan gid nga naagyan ko sa pangabuhi ko, like, si mama gid ang ako nga source of strength. And in those times na I feel like I wanna quit, isip ko gid nga si mama dako-dako ng sakripisyo niya for me to give up. So ako, ang dream ko lang gid I define success by being able to provide for my family. Siyempre, Rabia, you are a very busy person. You are an actress, you are a beauty queen. Subong, you are a businesswoman pagid. How do you manage your time? Paano ka pa nakapauli diri sa aton sa Iloilo? Kamusta ang aton nga pag-manage ang tanan-tanan naton nga mga endeavor sa life? Actually, though amo na gid ang akon nga isa nga gakakonsensya gid ko nga I don't spend much time with my mom and brother sa Iloilo. Pero ako gid, I make sure na everything is well balanced gid when it comes to my work life and to have some recreational activity as well. Ako, ang priority ko subong is akon nga career. But aside from that, I make sure that I have time to worship God, to give me guidance and strength. Kasi sometimes, especially sa showbiz, if imo lang gid ya own thoughts ang imo sundon, you're gonna get lost. So I always need that divine guidance. And I guess, from there, nagkakaroon ng balance sa akon nga life. Kasagad gidya sang pag-portray mo kay Tasha. Kaya siyempre, nalingaw gid kami, kag nasadyahan gid, kag siyempre ginakilig man ang atong mga viewers, especially ang mga Ilonggo. Kaya ginasalutan mo gid permi sang mga Ilonggo lines, ang imo nga lines as Tasha. Kag siyempre may times man nga damo na gid na init sa imo, do ka ilinit na gid ang karakter mo nga si Tasha. Paano mangin versatile actress? Tips abi Rabia kung paano mangin effective sa imo nga craft as an actor. I think you have to show the reality of life. Kaya I don't think na there's somebody in this world na pure good or pure evil. So agad with Tasha, do gina-portray ko lang siya nga, naselos man siya, May mga times man nga, hindi niya makontrol iya nga emotions. But she's a good person. She would always do things because of love. So, medyo nahapusan ako, especially kung magpaingat-ingat sang ulo sa mga tao, I guess. So, in the future, magkaroon kita sang kontrabida roles, malay natin. Siyempre, ang isa sa mga nagtatakgid nga lines mo as Tasha, ang imo iconic hiligaynon line. Subong, siyempre, hindi naman pagpalampason ang moment nga maliwat mo naman in ang very iconic Tasha line. So, sample, abi Rabia? Patay huya ka nga babae ka. Patimigo ko, agawan mo sa akon? Wala ka pa na kontinto sa bana mo? There. Siyempre, Rabia, you are now a very successful actress. You are a beauty queen. Kag you are a businesswoman. Ano pagid ang gusto nga ma-achieve? Kung ano pagid mga goals mo in life, Rabia? Amo na gani ginahambal nila nga damo na lang ko balagi na ubra nga. Wala ako nakapoy sa akon nga life, nga tanan gusto ko i-try. But actually, this is so random. Parang I wanna do amateur boxing. I don't know, I find joy doing boxing now. Siguro physical activities. And as a person, I'm very competitive. That's why. So, who knows? Tani. Kung given the chance, kung hindi na busy sa showbiz, baka makarepresentar taliwat sa Pilipinas sa boxing. Go ahead, Rabia. Imbitara ang aton mga kapuso diri sa Western Visayas to keep on watching and supporting TikTok Lock. Sa aton nga mga kapuso viewers diri sa Western Visayas, madamo gid nga salamat sa pagpalangga kag pagsuporta nyo sa akon. Since ga-compete pa ako sa Miss Universe, it means a lot to me, and up until now,
as a kapuso actress, ara gid ka magyapon dira. I'm inviting you all to please do watch TikTok Vlog every Monday to Friday, 11:15 a.m. na. Kag soon, may paabot na liwat nga afternoon teleserye. So, let's see. By January na natin na in-announce. Thank you, Ged. There you have it, mga kapuso. Rabia Mateo. Thank you. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Maragtas ang Bacolod City, ginpasalida pinaagi sa matahom nga costumes ng Miss Bacolod Masquerade 2023 candidates. Yari ang balita nga aton gintutukan. Importante nga balikan ang kasaysayan ng tisi sa ulog ang kadalagan. Ini ang nanging tema sa presentasyon sang madinuagon kag puno sang kahulugan nga costumes sang 15 kandidata sa Miss Bacolod Masquerade 2023. Halin sa inagyan sa mga tumandok, pag-abot sa mga moro, mga krisis kasubong sang COVID-19 pandemic, tubtub-subong nga nakabangon na ang syudad. Inita na nang ginpakita sa suksok nga costumes sa mga linay nga obra sang local designers. Mayara man nga nagsuksok sang costume na may replika sang public plaza sang syudad, na simbolo sang pag-umwad. Feast of St. Sebastian, kung simbolo sang St. Sebastian Cathedral, na sentro sang debosyon sa mga Bacolodnon. Pagkatapos sang rampa, talento naman ang ilagin pasalida. Sa nagapadayon nga selebrasyon sa Masquerade Festival, lakip sa mga sporting event nga nakalinyada, amo ang football, golf, basketball, kag syempre ang billiards. Gani dream come true para sa 9 anyos nga si Chaz Uy, nga makadwelo ang idolo sini, nga si billiard living legend Efren Bata Reyes. Wala ka kulba? Why na? Natula na. Nagligar na kulbaan ka? Oo. Gaman. Kay first time pa lang ito yan. Alam mo, siya ngayon, kahit saan ka ako magpunta, hindi lang dito sa Bacolod o sa iba pa, maraming kabataan ngayon na mahilig at maglaro at gumagaling. Hindi ko nga alam kung bakit sila gumagaling. Para sa mga kabataan at gusto rin, ma-improve ang mga tira, mag-isay lang silang maigi at saka kailangan lagi silang malusog, magagamit ng mga ibang bawal na gamot. At lalo na kung mga bata man sila, dapat tapusin muna pag-aaral nila. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Kaangot naman sa selebrasyon sa Mascara Festival 2023 sa Bacolod City, tandae ang ining mga road closures para hindi mapirwisyo sa biyahe, mga kapuso. Makita ng sweetness na nagapuso primetime princess Barbie Fortesa kag pambansang Ginoo David Licauco samtang naga-shoot sang ilang mga eksena sa maging sino ka man. Sa video ganing nga kuha sa set, makitaan pa ang mga ini nga naga-holding hands kag very close sa isa kag isa samtang naga-preparar sa ilang mga eksena. Kasunod sang intense drama nga ginaagyan ni Gabby Garcia sa Unbreak My Heart. Ready na kuno ang aktres para sa mature roles. Apang hindi naman basta-basta nga magbaton lang ini sa mga proyekto, kundi iyaman sa gihapon ini usisaon, kag siya magapili kung ano ang iya nga batunon. Tinutuyo kuno sang iya ginaplano nga shift ang improvement sang iya career. Ginshare ni Bea Alonso ang mga behind-the-scene photos sang Love Before Sunrise nga ila ginabidahan ni Dennis Trillo. Ang mga ini ang kuha sa isa ka beach resort. Makitaan diri ang mga picture sa pag-tape sang ilang mga eksena kag ang mga break sa ila taping. Isa sa mga hashtag sa post ng aktres ang Life is Beautiful. Madamo naman nga netizens ang nagdayaw sa mga picture.
Aileen, mga kapuso, sa bisan ano nga klase sang career o kung sa bisan ano lang man nga buluhaton, kung gusto ta nga maayo ang resulta, dapat kita ang may disiplina. Insakto ina John, sunugan ni sa American author nga si Denzel Washington. Goals on the road to achievement cannot be achieved without discipline and consistency. Dako man nga bagay nga kung ano ang gusto ta malabot, dapat hindi kita magkataka. Bangod magaabot gid ang tion nga ini ang aton nga makuha. Mga kapuso, 73 days na lang, Pasko na. Madamo gid nga salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan ninyo kami halin Lunes, tugtog Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako sa Aileen Pedreso. Kaga ko naman si John Sala, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. See the crystal raindrops fall for the window down the hall. It becomes the morning too. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Yeah, just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Waste the water, all that is. It comes the morning. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna spend some time with you. Just the two of us. We could make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two. Just the two of us. Hey, hey. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Yeah. Da 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 da. See the crystal raindrops fall down the window, down the hall, and it becomes a morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us.